Mga kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Veritas. Kung hindi pa po kayo naka-follow dito po sa ating, kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito po sa YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po itong Meta or Facebook page, Veritas din po ang pangalan. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Dito po, pumipili po ako ng piling-piling topic kada araw. Subaybayan niyo po lagi. Hmm? Ah, ito pong piling-piling topic na ito, i-discuss ko para malaman natin ang katotohanan dahil naniniwala po tayo ang katotohanan o ang veritas ang magpapalaya sa ating bayan. O ito, naglabas ng pahayag si Bato ngayong araw. Hmm? Kasi ngayon din yung kanyang ika-64th birthday. Ha? Birthday ni Bato ngayong January 21. Pareho pala kami nito ni Bato January. January din pala itong si Bato de la Rosa. So, ika-64th na birthday niya, ngayong araw, January 21, so naglabas siya ng pahayag. Nagparamdam si Bato. Naglabas ng pahayag. Babasahin natin itong pahayag niya at pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Sabi ni Bato, "Here I am, alive and well, gratefully celebrating 64 years of this God-given life." Sabi niya daw, ano daw siya? Alive and well. Buhay at mabuti daw ang kanyang kalagayan. I am waiting. Naghihintay daw siya. Anong hinihintay niya? Sabi niya, waiting for a true seeking for justice to emerge and take over. Hinihintay niya daw, hinihintay niya daw na lumitaw ang hustisya. At ito'y mangibabaw. Hindi sabi niya, not this threat of fake and foreign meddling from those who do not and can never know us or be us. If indeed there are cases against me, then wait for a time and a certainty that I shall be able to face these cases as a Filipino before Filipinos. Ang laman ng statement ni Bato, ini-insist niya na yung usual na narrative ng mga DDS, hindi sila papayag na litisin ng dayuhang korte. Kung mayroon daw silang pananagutan, sa Pilipinas sila mananagot. Yan yung yan yung central na tema ni Bato dito. Na linalabanan nila ang dayuhan. Dito daw sa kanyang ginagawang pagtatago, hinihintay niya daw na lumabas ang hustisya. Hindi daw siya papayag na nanghihimasok ang dayuhan sa atin. Kung kailangan daw na harapin niya ang pananagutan niya, sa lokal daw na korte at mga Pilipino ang magliliti sa kanya. Kung papayag lamang ako na ako'y huhulihin at lilitisin ng mga tao at korting banyaga, tila binabaliwala ko na rin ang pakikipaglaban ng ating mga bayani at sundalo para sa ating kasarinlan. Hinding-hindi ko sasayangin ang dugo at pawis ng mga Pilipinong lumaban para sa Pilipinas. This is patriotism. In-invoke niya yung patriotismo pagka makabayan. Kasi daw yung ating mga bayani, mga sundalo, nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa dayo. Hindi niya daw yan sasayangin. Sabi niya, I remain patient and composed. I remain dignified. Sa kanya daw, ano daw siya? Relax naman siya. Hindi naman daw siya at nananatili daw siyang may dignidad. To those who are all too eager and impatient, try flipping your script. Ask yourself, why are you so excited to surrender your fellow Filipino to foreigners? Where is your moral fiber? Why are you the first to applaud the collapse of our sovereignty? I wait, too, for your change of heart. Sa lahat ng mga nakaalala at bumati, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, nagdarasal at nagmamahal, maraming salamat. I am even braver, knowing you are with me in this fight. On my 64th birthday, I make this wish. If I may be permitted, that the Philippines will once more be restored to true nationhood, one that demand that justice be served right here on our shores, in our courts. Justice that requires us to stand tall
and proud as Filipinos. Nothing more, nothing else, nothing less. Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan. Binasa ko ng buo para bigyan din natin ng pagkakataon na basahin natin as is, word for word, kung anong sinabi niya. Ang sinasabi ni Bato, yan din yung sinasabi ni Digong. Wala namang daw sa kanilang problema na panagutin sila sa kanilang mga ginawa. Kaya lang, gusto daw ang dapat daw dito sa Pilipinas sila litisin. Ang problema dito kay Duterte, abogado. Ang problema rin kay Bato, senador. Dapat si Duterte na abogado, dating presidente, si Bato na senador, dapat alam nila na ang sovereignty sinasabi nila, yung sovereignty, soberanya, hindi absolute yan. Ang mga bansa sa mundo, may sovereignty yan. Bawat bansa may sovereignty, may soberanya. Pero tayo ay bahagi ng komunidad ng mga bansa sa mundo. We are part of the community of nations. Kaya nga member tayo ng United Nations. At sa mundo, maraming mga krimen, maraming mga nangyayaring krimen sa mundo na hindi naman krimen na sa lugar mo o sa bansa mo. Mayroong mga krimen na crimes against humanity na. Mayroong mga krimen na tinuturing na ng sangkatauhan na krimen sa international humanitarian law tulad ng genocide, war crimes. Hindi na pwede yan na litisin lang sa bansa na yan. Katulad nung nangyari ng World War II. Noong World War II, pinatay ni Hitler ang 6 million na Jews. Malilitis mo ba yung mga official niya na naiwan kasi nagpakamatay si Hitler? O paano mo mapapanagot yung mga Nazi officials na naiwan pa, buhay pa? Lilitisin mo siya sa Germany? Germany ang maglilitis noon? Hindi. Ang krimen ni Hitler ay krimen sa sangkatauhan. Lahat ng mga kasabwat niya dapat litisin ng sangkatauhan. Kaya nag-create noon ng Nuremberg Court. Ang mga judges doon may Amerikano, may Pranses, may British. International court yun. Wala pa kasing ICC noon. Yun ang naglitis. May mga naparusahan doon na bitayin. Mayroon ding naparusahan ng habang buhay lang na pagkakabilanggo. Nung yung mga Hapon na nagsagawa ng maraming krimen, war crimes, kung makapatay ka ng tao sa barilan dahil sa labanan, hindi yan war crimes. Pero kung pinatay mo ang mga civilian population, ni-rape mo, war crimes na yan. Maraming ganyang krimen ang mga Hapones, yung mga militaristang Hapon. Kahit sa Pilipinas, marami silang ginawang ganyan. Sa China, sa Vietnam. Anong ginawa? Nag-create na naman ng court, Tokyo Court. Ang tawag doon, Tokyo Trial. Naparusahan sila. Sino na naman ang korte na yon? International Court na naman yon. Kasi wala pa noong ICC. Nag-create ng special court para lang sa Tokyo. Yung Prime Minister ng Japan, si Hideki Toho, ay pinarusahang mabitay. Binitay si Hideki Toho. Yan yung mga pangyayari sa mundo. Yung sa Germany, genocide, war crimes, crimes against humanity. Yung sa Japan, war crimes. Kahit tapos na yung World War II, marami pa rin ganyan. Sa Bosnia, yung massacre ng mga Muslims doon. Nagagawa nila Milosevic. Kaya nag-create na naman ng special court doon. Yung special court ng Yugoslavia. Former Yugoslavia. Yung killing fields ng Kampuchea, nila Pol Pot. Ang daming pinatay, milyon na Kampucheans. Killing fields. So, namatay na si Pol Pot pero yung number 2 niya, yung mga sumunod sa kanya, nilitis yun. Nag-create na naman ng court doon. Itong mga bagay na ito, ibig bang sabihin dahil nilitis yung mga leader dati ng Khmer Rouge kasama ni Pol Pot, nilitis ng United Nations, ibig sabihin hindi ginagalang ang soberanya ng Cambodia? Hindi. Hindi yun paglabag sa sovereignty ng Kampuchea. Yung ginawa sa Germany na nagbuo ng Nuremberg Court, na composed ng iba-ibang mga lahi na naglitis ng mga war criminals nung panahon ng Nazi Germany, yun ba ay paglabag sa sovereignty ng Germany? Hindi. Yung ginawa sa Tokyo, na nilitis ng mga korte na dayuhan ang mga judges, yun ba ay paglabag sa sovereignty ng Tokyo? Hindi. Yung nangyari sa Rwanda, yung nangyari sa former Yugoslavia, hindi.
Kaya lang dahil sa dami ng mga krimen na ganyan, karumaldumal na mga krimen, nag-create na ng permanenteng court. Yan yung ICC. Sana alam yan ni Bato dahil senador siya eh. Dapat alam yan ni Duterte dahil lawyer siya eh. Oh, yung krimen na nangyari sa Pilipinas, hindi naman simpleng krimen yun. Ang daming pinatay. Oh, ginamit na justification yung war on drugs. Kaya yung paulit-ulit nilang sinasabi na hindi tayo pwedeng litisin ng dayuhang korte, hindi naman simple yung krimen na nagawa nila. Crimes against humanity yun. Dapat alam ni Bato yun dahil senador siya. Ang sovereignty ay hindi absolute. Tayo ay bahagi ng community ng nations. Member tayo ng United Nations. Kahit hindi ka member ng ICC, kung nakaganyan na ang nagagawa mong krimen, pinapatay mo na ang mga mamamayan mo. Sa Pilipinas, takot yung mga pulis, takot yung mga prosecutors, takot yung mga huwes. Tanggapin natin, yun ang totoong nangyari sa bansa natin. Mabuti nga mayroong ICC. Mabuti nga mayroong ICC. Kaya wag mo nga kaming mga gamitin mo ba to yung mga argumento mo na patriotism, wag mo nga kami. Pinatay ninyo ang mga kababayan natin. Hindi ninyo dinaan sa due process. Kaya dapat managot kayo. Buti na lang may ICC. Kasi sa bansa natin, ang hirap. Yung nagawa ninyong krimen, hindi naman yun simple. Ang tinanggap ng pulis na napatay nila, 6,000. Oh, maliit ba yung 6,000? At pinapalabas ng pulis ng laban? Ilan lang ang naparusahan doon? Yung kay Kian? Salamat na lang at mayroong ICC. Salamat na lang. Ito ngang ano natin eh. Korupsyon na nga lang ito, nahihirapan pa tayo. Korupsyon na lang yan, nahihirapan pa. Oh, yan pang 30,000, 25,000 na napatay. Mahirap. Mabuti nga na wag na yang litisin dito sa bansa natin, doon na yan. Kasi ang krimen na yon ay krimen sa sangkatauhan. Yan, Bato. Wag mo nga kaming paggamitan ng mga patriotism mo na yan. Managot kayo sa ginawa ninyo. Ang krimen ninyo ay hindi na krimen sa bansa natin, krimen sa sangkatauhan. Crimes against humanity. Yan mga kabunyog ang masasabi natin sa pahayag ni Bato.